Artificial intelligence, usong-uso at bidang-bida sa panahong ito. Pero ano tong balita natin, Bok, na pati ang Department of Trade and Industry o DTI, inaaral na raw kung paano magagamit ang AI para makatulong sa mga negosyo. Tama yan, Bok, ha. Sa hearing kanina sa Senado, sinabi nila na meron silang hiwalay na programa na binubuo para dyan. Tinawag nila yan, Bok, na Center for Artificial Intelligence Research o CARE. Sabi ni DTI Secretary Alfredo Pascual, hango pa yan sa modelo mula sa Singapore. Naniniwala si Secretary Pascual na pag magkaroon ng sapat na research kaugnay sa AI, posible daw na malaki ang maitulong niyan para sa pagpapalago ng mga small and medium enterprises o yung maliliit na negosyo. Pero Bok, linawin ko lang, yung detalye kung ano bang mismong role ng AI sa mga negosyo, wala pang maibigay yung DTI. Pakinggan lang natin itong paliwanag ni Secretary Pascual ng DTI. The model is the A-Star of Singapore. In a way, not totally. It supports industry. It's industry-oriented. It's not an academic research. It's a way to sensitize and to help MSMEs adopt AI in their operations. The large companies can take care of themselves. They're getting consultants from everywhere, including consultants from abroad, to implement AI solutions to their problems. But these small, medium enterprises would need assistance, and this is the center that will do that. Pero siyempre po, ang tanong parate is how much is the doggy in the window? Kasi I suppose you're looking at a sizable amount to be spent for this kind of research. Sizable amount, Bok, 200 million pesos. Ay, kaya-kaya naman. Ang hinihingi ng DTI para dyan. Kasi Bok, linawin natin physical center ang gusto nila. Gusto nilang patayin ng building kung saan isasagawa yung research tungkol sa AI. Kailangan din nila ng pondo, pangsweldo sa mga scientists, of course, and researchers na i-hire nila. Bibili din sila ng mga kagamitan, gaya ng tinatawag nilang supercomputers. Ang catch lang dyan, Bok, hindi sila pinagbigyan ng DBM. So, zero budget for that. Yung mga senador, naniniwala sila, AI na rin yung way to go. Kaya napatanong sila, bakit hindi kayo pinagbigyan dyan sa hiling nyo na yan? Pakinggan natin ito, Bok. AI is so important. Yusek Aldaba, bakit ziniro? And there must be a reason why they did not fund you. And just tell us, probably convince us, the chair, why is this center? Is this a physical center or is it an online center? Is it like an in the near future? And it's going to house our data scientists, researchers, engineers who will be conducting AI R&D. Pero well, sisingit lang ang ibang tanong. Hindi kaya naitanong ng mga senador kung bakit DTI ang magre-research sa AI? Bakit hindi DOST o DICT? Parang parehas tayo ng tanong. Hindi iniisip ko kanina it's not really their specialization. Oo, kumbaga, ang specialization nila, negosyo. Pero AI, DOS and DTI, yan hindi na itanong kayo na sa hearing kung bakit sila. Pero siguro medyo safe assumption, baka kaya hindi rin sila binigyan ng budget ng DBM dahil doon. Diba? So, yun, Bok. So sa ngayon, Bok, inutusan ng mga senador na kahit wala yung building na gusto nyo ipatayo, umpisahan nyo na yung research ng AI na yan para makatulong sa mga negosyo. Kasi kapag magpatayo ka ng building, 2 taon pa ang hihintayin mo at nangangamba yung mga senador, Bok, na baka mahuli na tayo doon sa paggamit ng AI sa mga negosyo. Nangako naman yung mga senador, Bok, di pa naman huli ang lahat. Aaralin nila yung plano ng DTI sa posibilidad na magbigay ng pondo pero hindi sure kung yung buong 200 million pesos. Pero Bok, also in connection with that, earlier this year, around 1,000 scientists, tech people, and businessmen signed in an open letter calling for a general moratorium on AI research until we are clear exactly where we're headed. So, pero yun pala, meron pala tayong sariling diskarte. May sagot siya yung DTI. Bubuo rin sila ng task force kasi alam din nila na medyo controversial yung AI. To make sure na hindi yung masamang side ng AI daw yung magagamit nila for the negosyo. Okay. Maraming salamat po. Malaga malaman ang mga kwento sa likod ng balita. Totoo yan, Bok. Dahil ang bawat balita may konteksto.
Mga kapatid, may Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.